Okay, welcome to Proyekto Pilipino. Wala na naman po si Father Tito. Today, ako po si Laloy Claudio. Kasama ko po as usual, si Manolo Quezon at saka si Carlos Santiago. At ang guest natin today, same guest from last week, Assistant Professor sa Department of Political Science sa Ateneo de Manila University, si Prof. Arjan Aguirre. Hi Arjan, welcome back. Salamat sa pagdalo ulit. Hello, so magandang araw po sa lahat. Thank you again for this invitation. Nagiging suki ka na namin, Arjan, ha? And one of the reasons why Arjan is always here is because Arjan is a great professor of civics. Actually, he teaches lagi yung kanyang notion of political science is always infused by civics. Yung last episode natin, we talked to Arjan about local governance. Napakaliit. Ngayon, malaki naman ang pag-uusapan natin, yung konsepto ng heroism or yung konsepto ng pagkabayani. At ang gagamitin nating entry point dito is of course yung discussion ng isang bayani na pinagdiriwang natin, si Ninoy Aquino. Ang context ito, siguro pa ibigay sa atin ni Manolo. Why are we gonna start with Ninoy today, Manolo? Well, Agosto 21, 1983, pinatay si Ninoy sa dating Manila International Airport, ngayon Ninoy Aquino International Airport. At naging kahit anong batayan ang gagamitin mo para sabihin na bayani ang isang tao, masasabi natin na na-meet ni Ninoy merong batas na nagsasabi ang araw ng kanyang kamatayan ay isang public holiday. Ang kanyang mukha ay nasa 500 peso bill kasama ng kanyang asawa si Cory Aquino. Maraming mga rebulto, estatwa ni Ninoy sa iba't ibang mga panig ng ating bansa. At dito ang kasaysayan dahil ang kanyang burol at paglibing ay masasabing pinakamalaking funeral sa ating kasaysayan, bar none. At sa totoo lamang, kung titingnan natin ang mga parangal na binigay ng ating bansa, ang pinakamalaking paggagalang ay nanggaling sa tao mismo at hindi sa ating mga opisyales. Nung dumaan ang kabao ni Ninoy sa tapat ng Rizal Monument, noong 1983, ang taong bayan mismo nagbaba ng bandera ng bansa to half-mast bilang pakikiramay sa kanya. So, ito ang tanong. He is a hero by any measure, ngunit marami sa ating mga kababayan ay tutol dito at talagang nangangampanya na tanggalin ang holiday, ibahin ang pangalan, takpan ng rebulto, at kailangan natin tanungin bakit ba tayo hindi magkasundo dito dahil sa ating eksperyensya, ang pagiging bayani is a national consensus na pinagkakasunduan ng isang lipunan. Bakit ba nawawala ang pagkasunduan ito? Yung challenge yan sa pagkabayani ni Ninoy, let's not dance around it. It's a political issue dahil nagbabago ang politika ng bansa natin, nagbabago rin yung paggunita natin sa mga bayani. Arjan, ano yung politika na pumapalibot dito sa issue na to ng pagkabayani ni Ninoy? Ang unang-unang may highlight ko dito ay yun nga, yung kanyang pagiging Aquino, yung pagiging parte ng isang pamilya na kung saan nakilala ang pamilyang Aquino hindi lamang sa lokal na pamamahala, kundi eventually naging national din sila. So kaya pumapasok yung usapin ng politika dito sa kabayanihan ni Senator Ninoy. Kasi sa mga nagdaang taon after ng kanyang pagpaslang, meron mga sumunod sa yapak niya na nanilbihan at nagsilbi rin sa bayan na Aquino. So may kita mo dito nagpatuloy yung istorya ng Aquino at sa kasamaang palad tinamaan din yung kanyang mga naiwan legacy. So after niyang ma-assassinate, so may kita mo maraming sumunod din ng mga Aquino maliban sa kanyang anak na yun nga dumao rin na dating pangulo na si Pinoy. Nandiyan din yung asawa niya na sumunod sa kanya. Tapos wag nating kalimutan yung mga kapatid din niya. Sila former Senator Butz Aquino, sila former Senator Tessie Aquino Oreta. Tapos eventually, yung pinsan din ni Pinoy na si former Senator Senator Bam Aquino. So may kita mo na para nagpatuloy yung istorya at sa pagpapatuloy na ito, again, meron din mga ibang mga pamilya o mga political forces ang
parang naging stakeholder din sa mga nangyayari sa ating bansa. So ano ang usapin o ang parang alaala, sabihin na nating parang naging political issue rin eventually yung yun nga sinasabi ni Manolo kanina na yung alaala niya, yung legacy niya, yung mga rebulto, mga statue, yung nga monumento, naging simbolo ng isang adikain o naging simbolo ng isang panawagan, naging simbolo ng isang mensahe sa istorya ng demokrasya ng ating bansa. So kapag ikaw ay hindi masaya sa kasalukuyang demokratikong proseso, demokratikong mithiin, hindi maiwasan na na tangkain mo na banggain din yung memorya o yung legacy ng mga simbolo, yung mga personalities. At yun nga, si former Senator Ninoy Aquino ay isa sa mga malalaking pangalan, malaking tao pagdating sa istorya ng Philippine democracy. Yung isa pang importante dito is yung concept ng dilawan, di ba? Kasi sinasabi na Oo. ayaw na ng mga tao ngayon ng dilawan at yung ultimate dilaw ay syempre si Ninoy Aquino. Gusto ko sanang itanong si Manolo, saan ba talaga nanggaling yung konsepto ng dilawan na yan? Kasi alam ko, medyo self-interested tong question na to kasi dati nung tinanong kita nito, ang lumalabas dito parang nagsimula ata sa pamilya ko yung konsepto ng dilawan na yan, yung dalawang kapatid ng lolo ko na si Senator Eva Calao at tsaka yung poet na si Nina Estrada. So apparently pamilya ko pala ang original Dilawan, Manolo. Pero Well, baka pwede because yes, it sa akin started ng with the konsepto ng song, Dilawan. diba? It started with the song. Yung mga mas nakakatanda sa atin, they'll remember that there was a hit song in the late 70s, early 80s called Taya Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree. And yung kwento nun, merong pauwi na preso, kakalabas lang niya, at kabado siya na baka matagal na siyang naging preso at baka nahihiya ang pamilya niya at ayaw na siyang pauwiin. Kaya ang sabi niya, kung gusto pa ninyo akong umuwi at tatanggapin pa rin ninyo ako, magtali kayo ng dilaw na ribbon dun sa Saka yung timeline, Manolo, importante, three long years. Do you still want me? Yes. And nung pauwi na si Ninoy after, di ba, yung pinayagan siya ni President Marcos na magpa-opera sa puso sa Amerika, and after 3 years, as you mentioned, may balak na siyang umuwi dahil masama na ang pakiramdam ni President Marcos at medyo marami nang nagtatanong kung anong susunod kung sakaling mamatay si Marcos. And ang nagsuggest si former Senator Eva Estrada Calao na yun ang dapat na theme song, swak na swak sa pag-uwi ni Ninoy. And that's what it became. And doon nagsimula ang kulay dilaw bilang kulay protesta. Marami din itong mga ibang connotations sa kultura of the West. Ang dilaw ay kulay ng mga duwag, di ba? And yet here it became kulay ng kagitingan. And that sort of thing. And of course, the whole idea of protest na mayapang protesta. So sa akin, ang nakakataka dito, or siguro ang dapat natin harapin, merong kasaysayan at merong kasaysayan. Dahil ang batas, rebulto, lahat ng mga bagay na ito ay bunga ng kasaysayan at tinanggap ng marami. Ngunit meron man nagsasabi na merong sikreto o hindi o nililihim na kasaysayan na magbibigay ng totoong kaalaman sa mga may alam dito. From this point of view, and Arjan, I'd like your opinion of this. Madali lang ang argumento political lang naman ito So paano ka magiging bayani? And alam mo, that brings up many questions. But Arjan, can you walk us through that? Ang pagiging bayani, i-highlight lang sana natin na ang taong ito ay hindi ordinaryo. So, meron siyang outstanding na nagawa na i-contribute sa ating society. At sa sabihin nating istorya ng isang lipunan, ang isang bayani, kadalasan meron itong role na sobrang laki or sobrang significant. Hindi ito ordinaryo in the sense na yung kanyang nagawa ay sobra-sobra, napakalalim at may lasting effect. So, sa pananaw ng karamihang mga
sabi nga, historian, even mga philosophers. Ang isang hero, kung makita ninyo, ano siya dalawa yung kanyang mukha Outsider siya dun sa status quo. At dahil nga meron siya nagawa, yung status quo parang na challenge or parang nagbago eventually. So, ang isang hero, kung makita mo, isa rin siyang political actor na kung saan dahil nga sa kanyang katapangan, yung kanyang vision, yung kanyang pananaw, nakapag-cause ito ng isang bagay na nakapag humaling din sa tao na makisama. So kadalasan ang hero ay ganun. So may kita mo sa lahat ng mga istorya, meron laging ginagawa yung hero, meron siya in-initiate, at doon sa kanyang first step na ito, yung mga tao na inspire na sumunod at minsan nagkukos na ito ng collective action, isang malawakang pagbabago. Yun yung nagawa ni Ninoy. Yun yung nagawa nila Jose Rizal. Yun yung mga nagawa ng mga kilala nating mga bayani. Political actor sila na nakagawa ng political action, na nakagawa ng pagbabago. Kadalasan, nagiging contentious ito. Again, binabanggit ko to kanina pa, sa mga political forces na merong stake sa status quo o yun sa mga bagong lalabas pa na political order. So sa Pilipinas, ganun ang storya bawat milieu may mga bayaning lumilitaw. So si Ninoy, siya yung lumitaw na bayani dun sa period na kung saan yung power nag-concentrate, kumbaga nagbago, naging authoritarian ang Pilipinas na yun nga yung pag-integrate ng power ng civilian institution at saka ng military, talagang sobrang laki at sobrang lakas. So si Ninoy lumabas dun challenge niya against all odds. So nabanggit ni Manolo kanina na nagpa-opera pa si Senator Ninoy abroad. Alam nyo, kung babalikan mo yung istorya niya, nakakatakot yung mga nangyayari noon. Nakakulong siya ng 5 taon bago siya napa-opera So kumbaga ito yung mga panahon na takot lahat ang mga tao na mag-resist, pero may isa o may dalawa, kasi maliban kay Senator Ninoy, marami rin bayani noong martial law era na lumaban, nagpakita ng tapang, nagpakita ng dedikasyon, pagmamahal sa bayan. But Arjan, ito yung medyo siguro masasabi nating unusual pagdating sa mga bayaning Pilipino. Kung titingnan mo, kada henerasyon, yung panahon ng himagsikan kontra sa mga Kastila, ang naging pinakamalaking bayani ay hindi sundalo, si Rizal, na manunulat na hindi naman believe nga sa na dapat magkaroon ng violenteng revolusyon. Pagkatapos nung ikalawang digmaang pagdaigdig, ang talagang tinuturing pinaka magiting na bayani si Jose Abad Santos na Chief Justice na hindi rin nakilahok sa labanan. And then si Ninoy, again, ang layunin niya, according to him, nung pauwi siya, ang layunin niya umuwi upang makipag-usap kay Pangulong Marcos at humanap ng paraan kung paano itatawid ang bansa mula sa constitutional authoritarianism, yun ang mismong termino ni President Marcos, patungo sa malayang mga eleksyon. So, paano ba ito, bakit ba itong ganitong uri ng tao ang ginagalang natin higit sa mga mandirigma at mga talagang usually mas middle of the road ang mga ganitong klaseng tao Ako, pananaw ko kasi dyan, kadalasan ang kinukuha or tinitingnan nating standard ay ano ba yung mismong value ang kanilang sabihin nating i-offer sa ating lipunan. So yung mga binabanggit mo, Manolo, na may mga bayaning mga general na may value sila ng heroism na masasabi mo nakaungkat sa pagiging general nila, courageous, dignified. So meron din mga bayani na hindi sundalo, pero hindi nga siguro masasabing matapang kasi sumali sa gera. Pero yung kanilang pagiging bayani ay iba yung muka. So
Kung yung isa, dignified, courageous, yung iba namang mga bayani, selfless. Ibig sabihin, hindi nga sila pero inalay nila yung buhay nila sa ibang paraan. So, sa mga bawat milieu, sa bawat period may kita ninyo, mayroong mga choices na ginagawa mga tao, ang mga lipunan. Meron sila mga ina-highlight na mga values na dapat siguro ma-celebrate sa particular period na ito. So, duda ko yun yung para nagiging batayan kung bakit sa pagpili ng mga individuals na mayroong outstanding contribution, mayroong mga napipili na sobrang celebrated, meron naman mga ganito lang yung kanilang parang pagkilala. So again, doon sa panahon na kung saan ang kapangyarihan ng ating republic, Republican government ay sobrang naging concentrated ang power. Tapos merong umangat na isang individual na civilian, may kita mo na hindi natin alam kung anong gagawin noong time na to. Pero dahil sa mga iba't ibang mga mukha ng mga individual na nangahas na maging political ng mga panahon na to, may mga aktivista, merong mga religious individuals, meron din mga politiko, si Senator Ninoy. So makita nyo may mga values sila na i-offer. Iba-iba. Meron, 'di ba, yung mga aktivista na inalay din nila yung buhay nila sa paniniwala nila. May mga religious people na alam mo 'yon, sa kabila ng kanilang pagiging reliyoso, talagang nangahas pa sila na sumama sa struggle laban sa diktatorya. So si Senator kailangan mo ipaliwanag ito, Arjan, because for example, marami na rin tumututol ngayon na pwedeng maging bayani ang aktivista o isang uri ng bayanihan ang pagiging ang aktivismo, 'di ba? So paano natin masasabi sa mga kababayan natin na masasabi kaya nga tayo merong AFP, kaya nga tayo may pulis para durugin ang mga gustong may balak na magkaroon ng revolusyon at palitan ng sistema ng pamamahala. O tapos sinasabi mong bayani sila, tapos sa mga katulad ni Ninoy nakikipag-usap pa sa mga ganon. Siguro ang magandang i-highlight dito, Manolo, no? So sa pangangailangan or yung mismong necessity na meron sa panahon na ating inaharap, meron silang parang meron itong ina-highlight o meron itong binibigyan ng emphasis. Nung panahon na naging makapangyarihan ang dictatorial na government ni Pangulong Marcos, naghahanap tayo ng demokratikong pamamaraan. Naghahanap tayo ng demokrasya, naghahanap tayo ng isang pamamaraan na kung saan pang kontrapelo dito sa repressive, violenting gobyerno. So, noong mga panahon na to, ang hinahanap natin ay individual na merong mensahe, merong value na nakaakibat doon sa demokratikong pamamaraan ng pamumuno, paglilingkod sa bayan. So, yung panahon ng mga Kastila, kung makikita ninyo, ang talagang napisil-pisil talaga natin na maging bayani ay si Jose Rizal kasi yung kanyang value na nai-offer talagang naayon sa panahon. So si Andres Bonifacio na talagang namuno ng katipunan, nag-organize din ng isang movement na naging successful eventually, meron siyang role dun sa mismong tawag ng panahon. Pero makita natin na ang lipunan mismo, meron siyang binavalue nung time na yon na sumakto kay Jose Rizal. So yun yung sagot ko na siguro yung pagpisil natin o yung pagtanggap natin, pag-embrace natin kay Ninoy, may dahilan siya Iba yung kanya na-contribute, outstanding, iba yung kanyang nabigay na mensahe at sumakto ito sa panahon. Na ang panahon na to, kinakailangan natin ay isang demokratikong pamamahala, demokratikong lipunan at yung kanyang pamamaraan ay demokratiko. Non-violent revolution yung kanyang panawagan at nanatili pa rin siya na isang demokratiko. 'Di ba, ang kanyang pamamaraan ay kumbaga hindi naman gumamit ng dahas. So, yun yung parang naging naging batayan natin ng panahon na yun. Arjan, gusto ko lang sanang pangalanan yung pinag-uusapan natin dito. Yung mga aktivista, marami sa kanila komunista. At yun yung nagiging issue dito dahil marami sa mga ibang tao hindi na rin respeto ang komunismo. Ako mismo, aaminin ko, I'm an anti-communist, I'm an anti-Maoist, hindi ako naniniwala sa ginagawa nila.
Pero sa tingin ko ng panahon ng diktadurya, maraming mga aktivista na sumali sa Communist Party of the Philippines or na-involve sa mga grupo na malapit sa Communist Party of the Philippines, hindi dahil naniniwala sila sa isang communist dictatorship, kundi nakita nila na itong mga grupong ito yung mga grupong na to ang lumalaban talaga sa diktadurya. Dahil lalo na nung 1970, siguro pagkatapos mamatay ni Ninoy, ang dami nang lumaban sa diktadurya. But there were times in the 70s, lalo na nung kasagsagan ng martial law, na maraming tao takot lumaban sa diktadurya. At nakita nila, itong mga komunista, sila yung ilan sa mga konting tao na handang magbigay ng buhay para labanan yung diktadurya. At siguro, pag tinignan natin si Ninoy, totoo nga, nakipag-network siya sa mga komunista, pero linawin natin, never siya sumali ng Communist Party of the Philippines, hindi talaga siya komunista. Pero regardless of what you think of the politics, sa akin, bakit bayani si Ninoy? Ganito lang kasimple yun eh. Sabi niya, the Filipino is worth dying for. At hindi hypocritical yung na sinabi na yon dahil ginawa niya talaga yon. He died for the Filipino. So even if you don't believe in his politics, you can see that this person, binigay niya yung buhay niya para sa Pilipinas, para dun sa paniniwala niya. At dahil doon, kahit sabihin mo na hindi kayo aligned 100% sa politics, makikita mo na talagang may pinanggagalingan na taus-puso itong taong to. I want to go actually to Carlo. Kasi Carlo, lagi mo sinasabi sa akin, ang problema natin kay Ninoy is wala pang nagsusulat ng biography ni Ninoy. Kaya hindi malinaw yung ating understanding nitong taong to. Wala pang nagsusulat ng independent biography of Ninoy Aquino. Yeah, very interesting yan, Laloy, kasi I remember once I came across this, I was reading something about yung sinulat ni Nick Joaquin, si Idol Nick, yung A Question of Heroes. Tas someone, I forget who it was who questioned Nick, said, Nick, kasi the way he wrote A Question of Heroes, nilabas niya hindi lang yung magagandang bagay sa mga bayani natin, but they made, what made them human as well. And it was a very interesting read, no? And then I forget who it was who asked Nick, parang pinatay mo na lahat ng bayani natin, tinanggal mo na. And then sa akin, it was actually the opposite because it made me kasi pinakita niya bilang mga tao, hindi bilang niya, mga tao, warts and all, because kasi ang pinag-uusapan natin bayani, hindi santo. Iba ang santo sa bayani, di ba? So going back to Nino, I've always felt, and I agree with, and Nick touched on this with another book of his, yung the Aquinos of Tarlac, that yung pinakita yung narrative nung pamilya na very complex sila. Doon pa lang, and I would even dare say that Ninoy's story is a person of, parang it symbolizes the story of the narrative of the Philippines as well. Not because he personifies the Philippines, but because rather titingnan mo yung mga issues na nag-define sa buhay ni Ninoy, yan din yung mga issues na nag-define sa ating naratibo bilang isang bayan. What do I mean by this? One, going back to his grandfather. Naalala ko yung isang kwento no na yung lolo ni Ninoy would not even wouldn't bother to learn English at the time when English was becoming the official language of the land. And this was a reflection of our ambiguous experience with American colonialism, kasi coming from the revolutionary generation. So that was, for me, that was very interesting. Second, yung tatay ni Ninoy, yung association niya during the Japanese occupation, and when he was forced to serve, when he served during the puppet administration, and then afterwards yung ostracization, yung pagka-ostracize ng pamilya ni Ninoy, and yung parang ini-sweep nila under the rug, and for me, which was a big reflection of how we deal with trauma in this country, and second, and lastly, yung kay Nino, yung long-standing association niya with the Hooks, which is for me a reflection of our long simmering agrarian conflict. So these are issues that a lot of these issues fall in the gray line of our narrative as a nation, and this is what makes Ninoy's story so interesting. And for me personally, for it to be swept under the rug would sort of rob us of the brilliance of Ninoy's story as a hero. Yun din ang isang problema dahil ang dating sariwa sa memorya at damdamin ng tao, pag meron ng dumarating ng mga bagong henerasyon, hindi nila magets yung sentimentong yun. Alam mo, sabi mo, we're talking about heroism and not saints. But
pumapasok pa rin ang pananaw ng relihiyon sa pagtingin natin sa lahat ng mga bagay. I mean, earlier sinasabi ko bakit yung tatlong bayani na talagang tinuturing angat sa lahat sa kada henerasyon, si Rizal, si Abad Santos at si Ninoy, lahat sila ang pagkamatay nila was in a sense pinili nila na mamatay kahit hindi sila todong sang-ayon sa kaganapan sa panahong iyon. But very consciously, sumuko sila sa autoridad at nagpabitay. Di ba? That's the thing that I think got everyone moved kay Rizal, kay Abad Santos, na may oportunidad si Abad Santos na tumakas sa mga Hapon. Hindi. Pumayag na lang siya at tinanggap niyang pagkalitis sa kanya and everything. And that's the thing na... Di ba si Rizal gusto rin nilang palayain sina Bonifacio, di ba? Magtatangka Yes. pa dapat na Sabi niya, diba? sabi niya, he was against it. And kangaroo court and everything, but tinanggap niya yung paglilitis na, di ba? And the same thing, Ninoy knew na the best case scenario sa kanya, kumuwi siya, was ibabalik siya sa pagiging preso. That was the best case scenario. At merong ding mga warnings sa kanya, of course, na talagang yayarihin siya when he went home. But okay, so there's that, na talagang... Sorry, Manolo, gusto ko lang i-plug yung para sa mga viewers natin. Panoorin nila yung video, yung interview ni Ninoy bago siya, yung nasa eroplano na siya, pauwi na Pilipinas sa China Airlines flights. Sabi niya, you better be very ready with your handheld camera because the next thing you know, this can be all over and I may not be with you anymore. So, nakasakay siya sa eroplano, alam niya talaga pwede siyang barilin dun sa tarmac. Alam niya na there was not just a small chance, but a big chance na yun ang mangyayari at yun nga ang nangyari. And then, so let me address itong parang merong malinaw na batayan or sukatan ng pagiging bayani sa ating lipunan. And it has to be na talagang kusang loob na susuko ka sa karahasan para sa isang ideya na mas mataas pa doon. That's one. The second is, on the other hand, ang isa ding realidad, and this has been going on for more than 20 years, yung kakaroon ng maraming mga survey, ginagawa ng mga pribadong grupo, ginagawa ng mga survey firms at tinatanong sa tao, sino ang mga bayani ninyo, anong ang batayan ninyo sa pagpili ng bayani. And more over time, parang pabalik ng pabalik sa pamilya ang konsepto ng kabayanihan. Hindi na sa mga taong kumikilos para sa mas malawak na lipunan, kundi sa mga taong kilala natin sa loob ng ating mga maliliit na sirkulo. So, is that a sign na parang gumuho na ang ating pananaw na, as Leloy said, that the Filipino is worth dying for, na pwede kang mag-alay ng buhay at kahirapan para sa isang lipunan at hindi lang isang grupo o pamilya. I mean, that's one. Because of course, the counter-argument, yung katulad ng sinasabi ni Leloy, is the argument na political lang ito because it's just Aquino versus Marcos. And that's it. It's a grudge match between two families. And for older generations, it would have been, no, it's the Filipino people versus Ferdinand Marcos and his government. Sa akin, yun ang kailangan natin tanungin. I mean, sa akin, I don't know how you can argue politika lang ito. Isipin nyo gaano ka, yung talagang, yung objective ni Ninoy ng pag-uwi niya na pakikiusapan niya si Marcos na ang gusto lang niya, umupo sila bilang dating katunggali at pwede ring maging kaibigan para humanap ng paraan para as Ninoy himself said, so that Marcos could retire with honor.
Hindi ba? Tsaka lilinawin ko lang yan kasi ni-research ko nga yung ties ni Ninoy sa CPP. Yung ties na yun, malakas yun ng early 70s. Tinanong ko mismo yung Commander-in-Chief ng NPA nung panahon ng 80s. Nung pauwi ba si Ninoy, kausap nyo ba siya? At meron ba kayong plano? Sabi nung Commander-in-Chief, di na namin siya kausap noon. Pinapadala namin siya ng notes, sinasabi namin huwag kang umuwi, pero walang coordinated plan. So in other words, peaceful na talaga. So kung ano man yung ties niya sa Communist Party, kung gusto ba niya question mark kung gusto niya pa talagang gamitin yung mga armas ng Communist Party noong 1970s para labanan si Marcos. But by the time umuwi siya noong 83, napakalinaw na peaceful non-violence na yung modelo ni Ninoy noong time na yon. So I think talagang 83 honest na siya eh. Maraming tao sinasabi na kahit yung Aquino family mismo minsan sinasabi na nagkaroon talaga ng conversion si Parang Senator Leloy? Parang redemption story yung dating kay talagang Ninoy. redemption story. So, actually, yun naman yung maganda dun sa kay Ninoy kasi kahit yung pamilya mismo ang tanungin mo, aamin nila, may pagkatrapo naman talaga siya nung 70s eh. But meron talagang redemptive arc dun sa jail cell na sinabi niya, 'di ba? I've lost my appetite for power, 'di ba? I don't want to keep up with the Joneses anymore. I don't want to compete with people anymore. Ito serbisyo na lang talaga to. At kitang-kita mo naman yun. And what's the proof? The ultimate proof is namatay siya, 'di ba? Sincero siya kasi namatay siya eh. Ano pang hahanapin mo sa isang tao? Carlo, sorry, you're saying something, Carlo. Ang interesting. Saka ang interesting dito, Ninoy wasn't the first time this happened, yung heroism ng isang bayani was sacrificed for political purposes. The first thing that comes to mind is si Bonifacio. I mean, this has happened to Bonifacio as well during the American occupation. But sabi nga ni Arjan, ang pinag-usapan dito yung values eh. So eventually lalabas kung anong binavalue natin sa ating kultura. At no amount of no amount of politics can hide the fact that yung ginawa ni Bonifacio for us, we value it as a people. So what with Ninoy, for those who are struggling with the concept na kino-question yung pagkabayani ni Ninoy, I'd like to say take heart, no? Because medyo mahabang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan nito, timeless values. So let's see how it plays out. Actually, yun nga magandang conversation yun, no? Pag sa viewers natin, dinidebate nyo kung bayani ba talaga si Ninoy. Kalinawan tayo kung ano sana yung criteria natin para sa bayani, di ba? Para at dapat talaga timeless values. Hindi pwede yung parang sasabihin mo na, may kinausap siyang komunista, hindi na siya bayani. Dilawan siya, hindi na siya bayani. Ano yung timeless values? Yung values ba na matatanggap natin regardless of our politics? Ikaw, Arjan, para sa'yo, ano ba itong mga timeless values na nababanggit ni Carlo? Yun nga, kasi ako na-highlight ko yung mismong common denominator ng mga bawat bayani. So, may kita mo na kadalasan ang kanilang ini-embody ay yung mga bagay na given na o talagang nasa ating pagiging Pilipino. Katulad niyan, yung pagmamahal sa bayan, yun nga, pagiging makatao, demokrasya, bago lang ito kung titingnan mo, wala tayo talagang sense of democracy nung mga sinaunang panahon, pero unti-unti itong lumalalim, nabubuhay, unti-unti itong napapalawig. So sa mga nagdaang dekada na lumipas, merong mga tao na lumilitaw, nakagawa ng mga political action. May kita mo na nakakategorize sila as hero kasi yung mismong contribution nila ang laki ng impact doon sa storya na meron sa ating lipunan. So Jose Rizal, Jose Abad Santos, yan, si Ninoy, yung common denominator nila enigmatic silang mga tao dahil meron silang mga experiences, mga past din na nagde-define sa kanila. Pero makikita mo, meron silang pinipili sa bandang huli na alam mo to, nagiging consistent sa ano ba yung in-embrace ng mga tao. In-embrace nila yung pagiging Pilipino nila, in-embrace nila yung pagmamahal nila sa bayan, in-embrace nila yung demokrasya, in-embrace nila equality. So, kaya sila siguro ganun Kaya sila siguro talagang tinitingala kasi they did something great. Not just they did something good They did something great na unexpected sa kanila.
Si Ninoy Trapo, si Ninoy galing sa isang dynasty, si Ninoy galing sa isang mayamang pamilya, pero pinili niya sa bandang huli yung bagay na hindi natin inasahan. Yun Medyo nga. pagpili na yun, Arjan, pag-uwi yun, di ba? Gusto ng mga tao Yeah. yung pag-uwi. Gusto, one of the charms of Rizal, di ba, sabi niya, dapat ang gamot ilapit sa pasyente. Kaya umuwi siya ng Pilipinas. Yun din kay Ninoy, parang hindi na siya, marami siya nagagawa dito sa US nung panahon na yun. Marami siyang network na bubuo, mga anti-dictatorship coalition, nakakapag-raise siya ng money for the political cause, right? And nakaka-raise siya ng support. At nakakausap niya yung mga politiko sa US na kaya naman talaga mag-lean into the Marcos government at that time to democratize. Pero ultimately, like Rizal, naniwala din siya na dapat iuwi yung gamot sa pasyente. At sa tingin ko, Leloy, nakakalimutan natin. sa mga Pilipino. Masaya sila noon, yung panahon na yon, di ba? Kaya nga Boston Celtics. Kaya nga maraming Aquino daw na Boston Celtics fan kasi masaya-masaya si cheer for Boston Celtics sa US. So, I think lalo na sa atin ngayon, ako as an OFW, di ba? Maraming mga OFW na yun din yung gusto. Marami ring OFW na gusto ring umuwi at one point. Ako gusto ko rin umuwi at one point. At hindi ko naman sinasabing meron akong gamot para sa pasyente. Pero meron akong may aambag sa pag-uwi ko. At yun yung kaya nagiging relatable si Aquino at saka si Rizal sa atin. Lalo na sa aming mga OFW. Dahil meron kaming hangarin na one day babalik din kami sa Pilipinas. So, Leloy, ang gusto ko lang itanong ngayon kay Arjan, since Arjan, ikaw you deal with the youth, mga estudyante on a regular basis. Yung konsepto ng pagkabayani, yung heroism, is this still a relatable topic sa ating panahon? Hindi ba archaic na tong konsepto na to? Ako napansin ko mukhang hindi naman siya archaic or kakaiba na sa ating mga kabataan ngayon. Hindi naman. Kasi alam mo, nakita ko lang sigurong problema yung distraction, nadidistract lang yung ating mga kababayan sa mga nangyayari, sa kung ano ng mga pinaggagawa nila siguro. Pero kasi alam nila si Rizal, alam nila si Ninoy, alam nila kung sino itong mga taong ito. Alam din nila na meron itong mga na-contribute na super substantial sa nation building natin. Ang kaibahan lang siguro is yung pag-express nila ng sabihin natin pananaw. So kasi nagsususpecha tayo na wala na silang pake, wala na silang parang they know. It's just that iba na yung kanilang uri ng pagpa-participate sa mga nangyayari, pagko-contribute ng. So sila parang bagong henerasyon, bago na yung kanilang pamamaraan ng pamumulitika. So ako naniniwala ako na marami rin na-inspire sa storya ni Ninoy sa generation na ito. Yun nga yung nakarang election, may 2022 elections. Hindi lang naman ako naniniwala ko, hindi lang naman sila nakatingin lang kay Lenny, nakatingin lang sa mga kandidato na kanila sinuportahan Ako naniniwala ako na meron silang vision na nakita rin. So yung vision na ito, lumalabas siya tuwing election, I'm sure nare-remind sila doon sa mga, alam mo yung mga pangalan, yung mga heroes na nagdaan. So ako yun yung aking doon, sa Olubin, at nakikita ko ito sa mga rin nila mga values din nila na ginagamit. Bata pa sila pero meron na sila mga ganun Napaka-importante niya kasi ako naalala ko tuloy bigla nung yung first job ko. Manolo, ikaw Senate staffer ka rin yung first job ko was in the Senate, and I remember the impact those stories had on me, yung sino yung mga dating senador na sobrang ginagalang natin, and for me when I came in there, it seemed as if I was treading on holy ground. Kasi the myths that I read about, yung that was imparted on me, ang laki ng I mean, later on, of course, you will read about stories where reality hits, politics comes to play, but hindi nawala sa akin, or I think I'd rather say, umalis ako bago nawala. Yung pagtingin ko sa Senate bilang isang honorable institution. And I think the here yung myth making natin process, yung pag-aano natin how we construct heroes was such a big part for me. Kailangan natin yun kasi secular tayo, 'di ba? Wala tayong state religion, 'di ba? So hindi natin pwedeng gawing common stories natin yung relihiyon dahil may mga na-exclude diyan. Pero pwede nating hiramin yung ginagawa ng mga relihiyon para bumuo ng isang komunidad dahil
Ang Katoliko, for example, bumubuo sila ng komunidad through the sacraments. May binyag, may libing, may kasal, at may tinitingalaan yung mga santo. So, pwede rin nating hiramin yun. Ito rin yung civics eh. Civics is actually a kind of secular religion, di ba? So, meron din tayong mga tinitingalaan bilang isang bansa. Kasama na dito yung mga bayani. At meron din tayong mga ritual na civic rituals. Kagaya, for example, ng pag-observe ng Ninoy Aquino Day bilang isang holiday na sana gugunitain natin yung kabayanihan ni Ninoy at ng mga tao kagaya niya, di ba? Yeah. Nung namatay nga si Ninoy, ang sabi ng mga tao, justice for Aquino, justice for all. So sinasabi nila na hindi lang naman si Ninoy yung namatay para sa bayan, marami ibang namatay para sa bayan. So ngayon hindi na siguro justice for Aquino, justice for all, pero kabayanihan ni Aquino, kabayanihan ng maraming iba pang Pilipino yung dapat nating iniisip ngayon sa Ninoy Aquino Day. I wanted to ask anyone here about what is a hero? How do we talk about heroism in light of yung civic project, in light of yung proyekto Pilipino, yung ginagawa natin? I think Arjan hit the nail on the head. Yung kailangan meron kang commitment to something bigger than yourself. Di ba? Sa bagay, pananaw, na mas malawak pa sa personal mong interes at sinasakop nito ang buong lipunan na makakatulong sa mga nahihirapan dahil sa kakulangan ng ating kung anumang sistema. But also the other part is yung konektado sa sinabi mo, Leloy, was kaya nga mahalaga ang mga anibersaryo eh. Kaya mahalaga ang holiday. Kahit paano, babalik ang usapin sa topic na ito. At binibigyan sa paraang ito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga hindi pa buhay ng panahon na yon na sariwain, alamin, questionin, pagdebatiin ang mga kaganapan. In other words, to be free, di ba? Free in thought and free in expression. Free from work that day. Yes, and because that's the best time to, di ba? Yung paid holiday is the best time talaga. But for those, meron ding obligasyon nito sa mga buhay ng panahon na yon, habang buhay pa sila, na ibigay rin ng kanilang dinaanan, ng kanilang eksperyensya sa mga gustong magtanong o gustong makaalam. Because I'll tell you, yung the whole idea na ang isang problema na kahit admirer ka ni dating Pangulong Marcos, ang kahinaan ng sistema na depende sa isang pinuno ay sinong susunod, sinong papalit. Hindi naman forever ang taong iyon. And that brings us to the entire question kung bakit sa pananaw ni Ninoy kailangan siya bumalik. Dahil talagang question mark. Sa ilalim ng sistema na umiiral ng panahon na yon, walang malinaw na papalit. There was a committee, but yung instructions to the committee were in a sealed envelope. So walang may alam kung ano ba talaga yung magiging ipamamana ni dating Pangulong Marcos. Alam din ng marami na masama ang kanyang pakiramdam or that he had problems. But hindi malinaw kung kaya pa niya o talagang may balak siya na ayusin ang pagpapalit sa kanya. Kaya maraming sa kapaligiran niya, sa sarili niyang pamahalaan, ang nagtatanong, baka naman dapat ako. Ngunit, dahil hindi rin malaya ang sistema, sino magsasabi na may case sila na pumalit? Either sa ilalim ng batas o sa mata ng lipunan. Dahil yun nga, secret yung sistema. So kung ganun ang problema ang politika siya. At kung yun ang problema, kailangan may politika sa solusyon na harap. And Ninoy had a concrete proposal na wag nating kalimutan na nagbibigay ng pagkakataon kay Pangulong Marcos na
ayusin ang kakulangan na yun sa paraan na magbibigay pa nga ng dangal sa kanya. Actually, Imagine. oo nga, Imagine. Manolo, dahil namatay si Ninoy, gumuho yung Marcos administration, pero hindi naman yun yung gustong gawin ni Ninoy. Actually, constructive si Aquino. Gusto niya Yes. bigyan ng dangal yung presidente, graceful exit, at gusto niya na may ayos ang bansa noong panahon kasi yung isa pang importante diyan, 82, 83, nagsimula na ang ating economic crisis. Siyempre, sobrang lumala nito noong 83 pagkatapos namatay si Ninoy. Pero early 83, late 82, masama na ang ekonomiya. Kailangan na talagang ayusin yung bansa na yun. And of course, we know what happened. That became the greatest economic crisis since World War II. And Ninoy was already seeing this. Hindi niya to pwedeng talikuran. Hindi siya pwedeng mag-enjoy lang sa US habang lahat ng ito nangyayari. Ito ang idea na babalik ka, wag mong tatalikuran yung mga ibang bagay. Napaka-importante nito. Arjan, gusto sanang bumalik sa'yo. So ngayon, pag pinag-uusapan mo si Ninoy siguro sa mga klase mo, ano kadalasan yung mga tanong na nakukuha mo? So siguro yung mga iba nalinaw na yung mga tanong nasagot na natin. Pero ano pa yung mga tanong ng mga estudyante mo sa'yo na sa tingin mo dapat linawin about yung legacy ni Senator Aquino? Yun, ang unang-una ko napapansin, they know who Ninoy is. He's the father of a former president, tapos husband ng former president din. They know who he is. It's just that, yun nga, yung highlight ko kanina na enigmatic character ni Senator Ninoy, hindi nila alam yun. Na, yun nga, maraming mukha ang kanyang buhay. Tapos, when he made that choice, ang dami rin niyang option eh. So, yun yung parang kulang pa sa kamalayan. Kaya nga, tama yung nabanggit or napag-usapan natin na itong mga commemoration na ito, itong 40th anniversary, this is the perfect time to talk about ano yung mga dapat nating pang malaman at maintindihan. Kasi iba yung kilala mo, yung facts. Alam mo yung facts, kilala mo kung sino yung tao. Pero yung mismong understanding of who he is, why did he do this, why did he do that, yun yung parang mas lalo pa nating palalimin. Kasi ang mga estudyante, may temptation na lagi silang nalilimit lang sa facts eh. So madaling sabihin that he died August 21 sa tarmac na pinangalanan ngayon Ninoy Aquino International Airport. Madali yun sa kanila. It's just that pagdating do sa question na why did he return? 'Di ba? Why did he make that choice? Yung mga tanong na yon, doon na sila may question mark. That's why ang trabaho natin, itong kunwari, Proyekto Pilipino, kapag itong mga ganitong pamamaraan ng pag-uusap, magkakaroon sila ng access, I'm sure mapag-iisip din sila eh. Remember, societies, they always, they are always in search of heroes, heroines. Bawat millennia, meron laging hinahanap. So itong legacy ni Nino, hindi lamang ito legacy ng 80s and 90s na nanatili ito sa no. Patuloy ito magi-inspire. Patuloy itong maghihikayat pa. Parang I'm sure si Ninoy na-inspired din kila Jose Abad Santos, kila Jose Rizal. Yung sinasabi mo parang yung sinasabi ni Ambeth Ocampo about Rizal na ang pinakamalas ni Rizal ay nagawa siyang national hero at naging requirement siya at naging boring siya para sa mga estudyante. Sa tingin mo, ganun na rin yung nangyayari kay Ninoy na parang dahil siguro official siya naging boring na siya. Official dahil may official holiday So, yes, I'm so sorry but even the 500 peso bill, nagko-contribute yun kasi nakita lang ng mga tao, isa lamang siyang pangalan. Isa lamang siyang figure ng ating history. But no, Ninoy has a life. Ninoy still has, family members, sa ating society na naglilingkod. Maliban kasi sa gobyerno, marami rin siya kapamilya ngayon na active sa mga, organizations, NGOs. So ito yung kabayanihan na patuloy na nag-i-inspire. Yun nga, sinabi ko kanina, I'm sure Ninoy was also inspired of Jose Rizal, Jose Abad Santos. Idol din niya yung lolo niya. Na nung panahon ng mga Hapon, dinibilify ng mga tao at yun yung nag-motivate sa kanya na magpolitika talaga dahil sabi niya, i-vindicate ko or bibigyan ko ng dangal yung pangalan natin. So, siyempre, marami sa mga leader din natin ngayon nagsimula dahil na-inspire sila ni Ninoy. Ang dami-dami mga leader sa ating lipunan. For example, na nagsimula noong 83, mga halimbawa dito, si Howie Severino, for example, sinasabi niya lagi na naging active siya dahil kay Ninoy. The late
Chito Gascon, sinasabi na yun yung moment talaga na naging active siya dahil kay Aquino. So marami sa ating mga leader niya ngayon na nai-impluwensyahan pa rin tayo. Talagang nagsimula sila dahil sa halimbawa. Ako may ko-confess ako I was born after the assassination eh. So nung yung bata pa ako, lagi ko tinatanong sa mami ko, sino ba itong Ninoy na to? Bakit may Cory na tayo Bakit Ninoy? So isa ako dun sa mga na-inspire, Leloy, kasi sa pagtatanong ko kung bakit kasi bumalik pa siya, bakit pa siya alam naman niya may sakit sa puso. Yun yung mga tanong ko ng bata na eventually nakita ko yung mukha ni Ninoy eh. Nakita ko yung mukha niya bilang tao, nakita ko yung mukha niya bilang politiko na na-highlight natin kanina, trapo, di ba? Pero nakita ko yung mukha niya bilang isang ordinaryong Pilipino na may pagmamahal lang sa bayan. Napakasimple. 50 years old siya nung namatay eh. Ang bata niya pa, pero I'm sure nakita niya na yung mismong yung point na mamamatay din ako eh. Mawawala rin itong mga lahat na ito. So, yung pagmamahal ko sa bayan, pagmamahal ko sa pamilya, mapuputol ito. So, kung hindi ako kikilos, kailan pa? So, yun yung parang magandang maiiwan sa ating mga estudyante rin na walang forever. So, kung meron kang point, meron kang pagkakataon, gawin mo na ngayon. I think I'm gonna butcher the quote, but this is a direct quote I can give from Ninoy himself. The pomp, the glory, keeping up with the Joneses, all of that is fleeting. Sabi niya. Somebody can fact check me about how accurate my quote is. Pero more or less yun yung sinabi niya. In other words, lahat ng sineselebrate natin about ourselves now, or everything that makes us comfortable, that makes us happy, mawawala rin yan eh. And what's important is what we leave behind for our fellow human beings, and in his case, his fellow Filipinos whom he believed was worth dying for. I think that's a great, your comment, Arjan, that's a great place to close, diba? Na-inspire ka rin, and I'm sure I speak for everyone here, lahat tayo in certain respects na-inspire ng halimbawa ni Senator Aquino at ng iba pang mga bayani sa Pilipinas, both heralded and unheralded. So let's do one round, kind of final message, what is heroism for you, and what do you think people are mga kaproyekto should be doing during the holiday para gunitain ang kabayanihan, hindi lang ni Senator Aquino kundi lahat ng mga bayaning Pilipino. Carlo, let's start. So sa akin yung pagkabayani, dalawang tinitingnan ko, dalawang bagay. Yung one, ano yung contribution nila, and second, what Arjan said, yung how have they inspired me, yung inspiration. And it's very important kasi para maging relevant pa rin sila, yun ang lagi nating how do they inspire me to be a better person, to be a better Filipino. So balikan natin si Ninoy, yung tanong kay Ninoy, no? Every time there's discussions about Ninoy, I always veer away from the question of heroism. Sasabihin ko na lang, si Ninoy sa akin, martyr. By the definition of what a martyr is, he died for his beliefs. And tanungin natin, and then the next step after that is, ano yung beliefs ni Ninoy? Sinabi nga ni Arjan kanina, he believed that there should be a non-violent way to bring democracy back, and for me, doon pa lang sa akin, bayani na yon. And this is something I want my sons to emulate as well. And with that, because of that, I would always think of Ninoy as a hero. Manolo? Sa akin, ang kaalyado ng kalupitan, lahat ng uri ng kalupitan at mga masasamang tao, ang hangarin nila ay maging manhid ang kapwa-tao. Dahil kung manhid ka, wala kang pakialam, hindi ka maniniwala na merong pwedeng gumalaw para sa ideya na mas malaki pa sa sarili nila. At doon, kung titingnan ninyo, ang mga kumikwestiyon sa mga talagang kilala naman ng lahat na naging bayani, yun ang habol nila na maging manhid ka sa dinaanan nila, dinaanan ng lipunan, sa ginawa nilang sakripisyo. Ang opposite nito ay magkaroon ng malasakit. Malasakit para sa hindi mo kilala ngunit inapi. Malasakit para sa mga kababayan mo na hindi mo naman mamimit, na iba naman ang relihiyon, kulay, hugis, lahat sa iyo,
Ngunit kung may mangyari sa kanila, parang nangyari na rin sa iyo o dapat yun ang maging pananaw mo. At ang mga nag-aalay ng kanilang buhay, kasi yun ang talagang pinaka personal na bagay na pwede mong ialay para sino man, di ba? Ang sarili mo. Iba talaga ang lugar nila. Talaga ang dapat maging lugar nila sa puso at damdamin natin. So, kung yun ang magiging batayan at kung yun ang kalaban, makukuha natin sa ehemplo nila Ninoy at mga katulad niya na kung kaya niyang itaya ang sarili niyang buhay kahit may warning para sa isang sugal na talagang kahit ang mga obispo nung panahon na yun, feeling nila parang masyado kang mabuting tao kung may isip mo na kaya mo pang kausapin ng tapatan at masinsinan ang taong bumigay ng sentensya na dapat kang bitayin. We have to stand up for people like that because they stood up for us. So sa akin, yun lang. Kailangan natin kilalanin kung ano ba talaga ang motivation ng mga kumikwestiyon sa isang bagay na hindi mo kailangan ng malawak na pag-aaral o ano man. Alam mo naman sa damdamin mo pag tapat ang isang tao sa iyo. Ako, hindi siguro ganun ka-profound yung sasabihin ko, kaya si Arjan na ipapasara ko. Sasabihin ko lang sa viewers natin, sana panuorin nyo si Ninoy Aquino. Kasi si Rizal hindi natin napapanood dahil wala tayong video ni Rizal. Naalala ko nung bata ako, laging kinikwento sa akin ng tatay ko na one of the reasons daw ba siya na is para maging aktivista dahil dumating daw sa Ateneo High School si Aquino at napaka-eloquent daw niya. Lahat ng tao glued sa mga seat nila dahil magnetic talaga magsalita. Tapos yung nanay ko sinasabi niya sa akin na growing up, love na love daw niya yung Face the Nation interview ni Aquino. Kasi at that time, si Ronnie Nathaniels na broadcaster ng dictatorship, ang yabang-yabang na, akala mo. Kasi walang nagdidebate kay Ronnie Nathaniels nung time na yun kasi siya, effectively spokesperson siya ng diktadura, tapos biglang lumabas si Ninoy, tinabla siya. At yung moment na yun sa Face the Nation na natameme si Ronnie Nathaniels, ang dami daw na inspire by that moment. And nanay ko sabi niya, nung panahon na yun, akala mo wala makapalag sa diktador, nakita mo si Ninoy tinatabla-tabla lang si Ronnie Nathaniels. Kaya ngayon hindi na makapagpolitika, basketball na lang. Yun ang sabi na nanay ko. So I think may mga ganyang kwento around ni Ninoy na pwede nating sariwain ngayon sa Ninoy Aquino Day. Arjan. Well, I'd like to to end this discussion by reminding the people, paalala lang sa mga tao na mahirap maging bayani, sobrang hirap. Pero napaka-inspiring ng kanilang mga ginawa. So we are always in search of heroes, heroines, kasi merong mga pagkakataon na talagang kinakailangan natin ng mga great people na kikilos, maglilid sa ating mga tao. At yun nga, yung huling punto ko, lahat ng mga heroes natin, galing din sila sa ordinaryo or normal na buhay. So lahat tayo may kakayahan. Ang punto lang dito is kailangan kang mag-decide, kailangan kang kumilos. So yun lang yung aking gusto iiwan sa ating mga viewers ngayon, yung tagas-tunod natin, na ang bayani ay hindi ito ordinaryong tao, pero yun nga, kaya natin maging bayani. Kaya natin maging bayani. It's a great place to end. Ngayong Ninoy Aquino Day, sariwain natin si Ninoy Aquino, sariwain natin ang mga ibang bayani Pilipino dahil kaya nating mamulat at kaya nating maging bayani kagaya nila in our own small way sa pang-araw-araw. Muli, ito po si Leloy Claudio, kasama si Manolo Quezon, si Carlos Santiago, at maraming salamat ulit, Professor Arjan Aguirre, sa ngalan po ni Father Tito Kaluwag. Ito po ang Proyekto Pilipino. See you next week.